In this video, tuturuan ko kayo paano ba gamitin tong World App at paano mag-withdraw dito ng pera. Bakit ko ginagawa tong video to? Kasi napansin ko medyo marami-rami ang nangsascam ng mga tao dito na kunyari tutulungan kanya but yung pala kukuhaan kanya ng pera. Second is, itong World App na to nakakapag-onboard siya ng mga tao na wala masyadong alam pagdating sa crypto or Web3. So yes, ang World App ay isang crypto project. Kung narinig mo yung crypto, yun yung Bitcoin, yun yung Ethereum, o yung BNB, XRP, yan, mga yan, crypto yan. So itong World App, ganun din siya. So meron silang sariling coin. Ang tawag doon is WLD or short for World. So paano ba kumikita ang mga tao dito? So dito sa World App, ang vision nila or yung goal nila is ma-verify na totoong tao ka. So meron silang iris scanner dyan, nagde-deploy sila within Metro Manila. Pwede kang mag-walk-in, pwede kang mag-via appointment. So papascan mo yung iris mo. So di ka makakagawa ng account dito sa World App kung hindi ka pa nakakapag-scan ng iris mo. Bakit maraming tao nagpapascan ng iris ng mata nila dito sa World App? Kasi meron silang makukuhang airdrop. Basically meron silang makukuhang WLT na coin kung saan merong value yan. May presyo yung WLD na yan. So right now, makikita mo sa app ko, sa homepage ko, ang isang WLD ay nasa around $0.98. So siguro nasa around 55-54 pesos per WLD. So magkano makukuha ng mga tao pag nagpa-iris ka nila? Bago ko sabihin yun, marami kang marinig ng mga concerns or security concerns kung saan kasi pag nagpa-scan ka ng mata mo, may nakukuha silang information. So baka siguro gamitin nila sa iba or baka malik yung or magkaroon ng exploit or ma-hack yung world, makuha information mo. Possible baka ma-hack din yung mga ibang mong accounts. So lahat yan, it's all a possibility. So yan ang magiging concern mo, yan ang magiging dilemma mo or choice mo. Willing ka bang i-sacrifice yung information mo para sa pera or hindi? But let's just assume na nandito ka because nagpascan ka na ng iris mo at meron ka ng account. Kasi nga, di ka makakagawa ng account dito sa World App hanggat di ka pa nakapag-scan ng iris or wala ka pang makukuha ang pera hanggat di ka pa nagpapascan ng iris. So here, meron mapansin mo, meron tayong para siyang para siyang wallet at the same time para siyang app store. So, mapansin mo, marami kang pwedeng ilagay na mga apps dito or tinatawag na mini apps kung saan pwede ka mag-participate sa mga apps na to kung saan pwede ka makakuha ng additional WLD na token. So, pero kung kailangan gawin, meron silang mga papatrabahuin sa'yo, kiklik ng mga ganyan para makakuha ng WLD token. So, pwede mo yung ganyan. Marami tayong apps meron dito sa World App. But, unahin ko muna is paano mag-withdraw ng pera dito sa World App. So, here, makikita mo sa wallet ko, meron akong $110. So, since 2023 pa po ako nag-register or nagpascan ng iris. That was back in 2023 sa Singapore. So, hindi pa sikat ang World Coin dito sa Pilipinas. Kaya kung mapansin mo, just to give you some kind of proof, no? Meron tayo papakita kasi yung history ko. Mapansin mo, since September 16, 2023 pa ako nakakuha ng World App. So dati, every few weeks, may nakukuha akong WLD. Yes, para akong sinisweldohan. Binibigyan ako ng pera kada buwan or kada linggo. So, tuloy-tuloy yan, no? Ever since 2023, nagkakaroon, binibigyan niya ako ng pera. So, ngayon, yung mga nagpapascan ng iris, automatic may makukuha sila and every month, meron din ulit silang makukuha. At the same time, if gumagamit sila ng mga apps dito, pwede din sila magkaroon ng extra WLD na pwede nilang ibenta. So, paano ba mag-withdraw dito? Let's say, gusto ko nang i-withdraw yung $110. So, mapansin mo, may buy, may send. So, pwede ka bumili mismo ng WLD kung interested ka. Kung gusto mo i-send yung WLD mo sa ibang tao, I think ito yung nagkakaroon ng concern pagdating sa mga scammers, no? Siyempre, as a person na sabi natin wala ka alam sa crypto, so siyempre susundan mo lang yung mga sinasabi niya. So, wag kayong magsisend ng WorldCoin sa ibang wallet or sa ibang tao. Wag mong gagawin yun. Kasi basically, inaabot mo yung pera mo sa kanya at pwede kanyang takbuhan. Alright? So, ito yung send. So, pwede mong isend yung WLD mo sa mga ibang tao na meron ding account dito sa WLD.
But again, ang purpose na dito is mag-withdraw. Mapunta sa bangko mo or sa isang crypto exchange or sa isang mong wallet. So click mo lang yung tatlong dot dito sa katabi ng send at mapapansin mo dito, meron tayong buy, sell, send, receive, pay, withdraw. So click mo lang yung withdraw. Anong gusto mong i-withdraw? Syempre hindi lang naman WorldCoin ang available asset or coins dito sa WorldCoin. Meron tayong US dollars, meron tayong Ethereum, Bitcoin, etc. So WorldCoin, ito yung in-airdrop sa atin, ito yung kiklik natin. So meron tayong dalawang choice, fiat account, bank transfer, or gusto mo ilipat sa ibang crypto wallet or sa ibang crypto exchange. Ano yung mga exchange? Katulad ng, ewan ko kung narinig nyo na, Binance, Coins.ph, PDAX, OKX, Bybit, ayan mga yan, crypto exchange mga yan. So, if you're someone na wala ka naman account sa mga ganitong klaseng exchange or wala ka namang ibang wallet, wala ka talagang alam sa crypto, then I'd suggest na gamitin mo yung fiat account. So, yun muna yung unahin natin. Fiat account, ilang WorldCoin ang gusto mong ibenta? Let's say, 25. So, nasa around 1,331 pesos as of this time ang worth ng isang 25 WorldCoin. So, click mo lang yung continue. Saan mo gustong i-transfer? So, merong partnership si WorldUp sa isang company which is OnRamp. Ito yung magpa-process kung para makapag-withdraw ka. So, connect mo lang via sa email mo. So, once na nakapag-sign in ka, tatype mo lang yung bank details mo or yung pangalan mo. And then, anong bangko ang gusto mong pag-withdrawan? So, marami siyang supported na local banks. Siguro, karamihan sa inyo, siguro Union Bank. Ayan, Union Bank. Then, nilagay mo lang yung account number mo. So, kinonfirm ko lang. Syempre, hindi ko napapalitan yung mga details ng bangko ko. So, mag-load yan. Mapunta tayo dito. So, ito yung magiging confirm withdrawal mo. Gusto mong i-withdraw yung 25 world mo via, confirm mo lang withdrawal. And then, processing na yung withdrawal na yan. So, mag-aantay ka. Downtime, di ko alam kung gaano katagal yung processing days. Probably 1 week or maybe less than 1 week. Abang-abangan mo lang. Pag wala kang nakuha, pwede mo i-check sa WorldUp, pwede mo i-check sa email mo, or pwede mo i-contact yung bangko mo. Tanong mo itong transaction na to, bakit kung pumasok ba, bakit hindi pumasok, or ano nangyari. So as you can see here, nabawasan na nga ako from 110 naging 86 na lang. So makikita natin yan sa history kung processing na ba yan. Ayan, processing pa lang siya. So antayin mo lang, no? Dito makikita mo yan sa history. So, paano naman kung gusto mo i-withdraw sa ibang exchange? Kunwari, gumagamit ka na ng ibang exchange, pwede mo rin gawin yan. So, pipili mo lang yung world chain kasi wala ka namang ibang choice. Click mo yung world chain. Ito yung mga supported niya as of this time. BitGet, MetaMask, Ledger, and KuCoin. Ang BitGet at KuCoin ay isang exchange. Ang MetaMask naman ay isang wallet. Ang Ledger naman ay isang hardware wallet. So, pinaka-comfortable gamitin dyan is probably BitGet or KuCoin or isang exchange. Sabihin natin BitGet. So, pagdating sa BitGet or sa exchange mo, punta ka sa deposit. Now, that's another tutorial. Pwede mo naman panoorin yan sa iba kong video. But punta ka sa exchange ng BitGet or ng KuCoin, deposit ka, click mo yung deposit assets, puntahan mo yung WorldCoin, then magbibigay sa'yo ng address. So, ikakopy mo yon at ipipaste mo yan dito. Once nagawa mo yan, antay ka lang yan, mas mabilis to. I think for sure mas mabilis mag-withdraw gamit dito compared sa bank transfer. Pero once na nagawa mo yan, pag napaste mo na, okay na yan. Antayin mo na lang yung world mo pumunta sa BitGet or sa ibang exchange. Now, doon sa exchange na yun, doon ka mag-withdraw ng pera. Alright? So that's another tutorial. So yun yung 2 ways para makapag-withdraw ng nakuha mong WorldCoin or World Token dito sa WorldUp. Ngayon, balik ulit tayo sa wallet. Mapapansin mo, meron tayong spending wallet and meron tayong vault. Ano ba tong vault? So sa vault, pwede mong ilagay dito yung nakuha mong world para mag-earn ka ng 10% annual interest. So 10% yan every year. So nag-earn ka ng world. Kumbaga, nag-earn ka ng interest, no? Kumbaga, parang bangko lang din, no? Meron kang WorldCoin, iniwan mo dyan yung pera mo, so bibigyan ka ng pera 10% every year. So, di ko na kayo bibigyan ng advice kung gagawin nyo ba to o hindi. Basta papayad ako kasi para saan yung vault. Now, sa baba naman, ito yung presyo ng or parang company details, no? About WorldCoin. Ito yung company details niya. So, World ID,
pwede ka magkaroon ng additional world coin or additional pera if nag-submit ka ng passport mo. So, bibigyan kayo ng additional world coin kung gusto mo. Again, that's totally up to you kung gusto mo bang ibigay yung information ng passport mo sa World app or hindi. Pag ginawa mo, may incentives ka. Pag hindi, then wala. Diba? Now, next is pwede ka mag-invite and earn. Yan din nakikita ko madalas sa Facebook, sa social media na tinutulungan ka niya because gusto niya gamitin yung referral mo. Bakit? Kasi meron din siyang makukuhang additional world coin kapag nakapag-invite siya ng tao na nagpa-scan ng iris. Up to $30. So, maximum of, I think, 6 na tao na pwede mong ma-invite. Ayan. You get $6 and they get $50. So, ayan makukuha mo. So, ayan. Kayo na ba kung gusto nyo gamitin ko yung invite ko? Wala naman akong pakialam, no? So, yan basically ang tutorial kung ano ba tong World App na to, paano mag-withdraw sa World App. Huwag kayo basta-basta magpapaloko sa mga tao. Yan lang po ang legit tamang proseso para makapag-withdraw ng pera at paano gamitin tong World App. Pag merong ibang tao na gusto na willing tumulong sa'yo or tinutulungan kaya mag-withdraw at hindi ganitong klaseng method, magtaka-taka na. Huwag ka na magpapascam. Again, uulitin ko, wag niyong pipinutin tong send sa ibang tao. Kasi basically binibigay mo yung pera mo sa ibang tao. Ang gusto mo is click mo yung tatlong dot, withdraw ang gusto mo. So yun lang, if meron pa kayo any other questions, leave nyo lang sa comments sa baba. I'm sure marami kayong mga questions na hindi ko siguro nasagot dito. Like for example, restricted account. For that, I'm not sure kung ano magiging problem dyan. Most probably siguro nagtatry ka mag-multiple account. Hindi yan mangyayari. Hindi yan mag-work dito sa World App. Yun nga yung purpose ng pagsiscan ng iris para ma-verify ka niya na totoong tao ka at naka-register ka sa isang account lang. Hindi ka pwede magdalawang beses ka magpa-iris scan para sa dalawang account. Malalaman nila yon. So, pag na-restrict ka, most probably siguro dahil yun, trinay mong i-take advantage yung libreng pera. Other than that na reason, wala na ako nakikita. Probably may nagawa kang mali or something. Basta labag sa rules nila kaya ka na-restrict, no? Paano ma-unrestrict? I'm not sure. Siguro tawagan mo yung support nila, tanong mo, or siguro may instruction dyan on yung reason kung bakit ka na-restrict, and hopefully mabawi nila. So if nakatulong tong video to, like nyo tong video, subscribe kayo, and share nyo din tong video to sa mga taong meron ding World App para hindi sila mabudol sa mga manloloko.